at pag-usapan po natin yung salvation, no? Ang kumpletong kapahayagan ng kaligtasan. The complete revelation of salvation. Samahan niyo po ako sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Aklat po ng Epeso, kapitulo 2, mga talatang 8 hanggang 9. Ganito po yung sinasabi, for you are saved by grace through faith. And this is not from yourselves. It is God's gift, not from works, so that no one can boast. Dan dahil daw po sa biyaya, tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan po ng ating pong sarili. Ito daw po ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan po ng ating magawa, upang wala sino man sa atin ang makapagmalaki. So, pag-usapan po natin yan, yung kaligtasan, yung revelation of salvation. Pag-usapan natin salvation, the complete revelation of salvation. No, kapag narinig po natin yung salitang kaligtasan or salvation, madalas po unang pumapasok sa isip natin ay naligtas ako sa impyerno, sa kapahamakan. So, totoo naman po sa pamamagitan ni Kristo tayo ay iniligtas, no, from judgment. Ngunit kung iisipin lang po natin ito bilang isang parang escape plan, mamimiss po natin yung napakalawak na kamanghaman na ginawa po ng Diyos. No, ang buong akala kasi po natin, mga tao, pag sinabi pong salvation, ligtas ka na sa kapahamakan, which is totoo naman. Pero hindi po yun ang sentro ng meaning ng salvation. Po. At yun po ay parte lamang. Pero kapag doon po tayo nakafocus, parang escape plan lang yun. No? Okay, hindi na ako mapapahamak. Ligtas na ako. So namimiss po natin yung napakalawak pong kamanghaman ng ginawa ng Diyos about salvation. The scriptures na present a much deeper and richer picture. No, yung Biblia po nagpapakita po ito ng mas malalim at mas mayamang larawan. Kapag sinabing salvation, meaning po sa Greek daw is soteria, ang ibig sabihin daw po nito ay dinadala po nito yung pag-rescue, no? Ibig sabihin daw po nun yung rescue, yung deliverance, healing, yung pagpapagaling, bakit may magaling, no? Yun po yung wholeness, yung pagkabuo natin, iniingat tayo, at yung higit sa lahat, yung life. So, yun po yung soteria, ano po. Yun po yung mga meaning po sa Greek meaning, soteria, yun po yung mga kahulugan po niyan. The meaning of rescue, deliverance, healing, wholeness, and preservation, and higit sa lahat yung life. So, salvation is not just about na kung saan, where you can spend eternity. Nakala po natin ang kaligtasan po ay tungkol lang kung saan tayo pupunta pagkatapos po ng buhay natin dito sa mundo. Kaligtasan po ay kundi tungkol sa buong pagkatao. Pagkatao natin, ibinalik ng Diyos sa original niyang disenyo sa pamamagitan po ni Kristo. Kaya po pinapaalala ni Pablo dun sa Ephesians na binasa po natin, 2:8-9, po, na ang kaligtasan po ay ganap na gawa ng biyaya. Yon. Sapagkat, sabi nga, the salvation, for by grace you have been saved through faith. So ito po hindi galing po sa ating mga sarili. Ito po ay kaloob ng Diyos. Tingnan po natin yung kaligtasan ay hindi po tagumpay ng tao. Ito ay regalo ng Diyos. At tiyak po sa pamamagitan, tiniyak po ito sa pamamagitan po, sinecured, no, doon sa finished work ni Jesus Christ. Kaya kung titignan po natin sa Romans 5:9-11, in-expand po ito, hindi lang pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo, kundi tayo daw po ay pinagkasundo
ipinagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanya. So, we're not only justified by His blood, no? Nagkaroon po ng reconciliation to God through the death of His Son at iniligtas sa pamamagitan po ng kanyang buhay. So, salvation po, yung kaligtasan, ibig sabihin, hindi lang po ito tungkol sa kung saan tayo, hindi lang po ito tungkol sa kung saan tayo niligtas, kundi kung saan tayo dinala o sa pinagkasundo o yung pagbabalik at pakikipag-isa natin sa Diyos mismo. So, yun po, no, yung salvation. So, sabi po, no, John 3:16, alam naman po natin yan, no, na ang pinakasimpleng sinabi po ni Jesus sa John 3:16, na ang kaligtasan, hindi ito ticket papuntang langit, kundi ito po ay buhay na walang hanggan. Yung makilala ang Diyos at ang kanyang anak. Yun po yung sinasabi, no? Ng kaligtasan ay hindi ito ticket na okay, papunta na akong heaven dahil save na ako, which is part yun. Kundi ito daw po ay buhay na kung saan walang hanggan, no? Yung eternal life, ang ibig sabihin daw po noon is knowing God and His Son. So, yun, at tiniyak po sa Hebrews 7:25 na si Kristo bilang ating walang hanggang eternal high priest, ay siya po yung He is able to save, no? Hanggang sa pinakalubos na kung saan tayo po ay nagkaroon po ng pinakamalapit na ugnayan sa Diyos sa pamagitan po niya. So, hindi po yung salvation, no? Yung salvation po is complete, no? Eternal and unshakable. Yung kaligtasan. Walang hanggan, hindi ito matitinag, dahil dito po ay nakatayo, hindi nagbabago po ang Kristo. So, yung binanggit po kanina, no, yung sinabi po natin, na bahagi po ng kaligtasan is yung kagalingan, yung pag-iingat ng Panginoon. So, yun po ang meaning po ng kaligtasan, na hindi lang po ito papunta kung saan tayo po ay naisalba sa kapahamakan. No, salvation is not just rescue from sin's penalty, kundi ito po yung tinatawag nating new life in union with Christ. Ito po ay complete, eternal, and overflowing with God's grace. Kompleto po, walang hanggang umaapaw po na biyaya po ng Diyos. So, unang bagay po, no, para mas maunawaan po natin, salvation po is more than escape. No? Ang kaligtasan po, hindi ito higit po ito sa pagtakas, no, na iniisip natin, okay, nakaligtas na ako sa kapahamakan. So, kapag kasi iniisip po ng marami yan tungkol po sa kaligtasan, madalas itong nalilimutan. Madalas po nalilimitahan po ito, no, sa simpleng hindi na tayo mapapahamak, which is totoo naman. Pero hindi 'yon ang sentro po ng tinatawag nating ligtas tayo, no? Na bagamat po totoo ang kasulatan ay nagsasabi po ng bahagi ng kaligtasan po natin ay naligtas po tayo sa judgment, but the biblical concept, no, is mas malayo at mas malalim at mas malawak po. Kaya yung binanggit po natin kaninang soteria na ang pinag-ugatan po noon is yung zozo, which means to save, heal, deliver, make whole, preserve, rescue. So itong mga word po na to napakita that shows us that salvation is not just a legal pardon. No? Hindi lang dito pinapakita yung pagpapatawad, no, kundi isang kabuuang pagpapanumbalik, no, ng buong pagkatao, the holistic restoration of a human person. So ngayon, yung ibig sabihin po ng save, no? Kaya pag sinabi pong tayo po ay save tayo, hindi ibig sabihin lang na hindi ka mapapahamak. Pag sinabing save ka, may kagalingan ka. Pag sinabing save ka, you are already delivered. Pag sinabing save ka, you are make whole. Pag sinabing save ka, ng rescue. Pag sinabing save ka, nagkaroon ka ng buhay na kaisa kay Kristo. So, kailangan po nating maunawaan na po na yung lawak po ng kahulugan po ng kaligtasan. So, madalas po kasi, no, na ang tao, akala nila na natapos lang doon, na tayo po ay naligtas.
Pero hindi po natin na-enjoy yung lawak ng ibig sabihin po noon. Na bahagi pala ng kaligtasan, ang ibig sabihin po niyan sa original meaning, yung kagalingan, yung pag-iingat, yung provision. No, yun yung mga bagay po no, meron po sa tinatawag pong salvation. In Old Testament po, yung salvation, in Hebrew, yung tinatawag pong Yeshua. No? Madalas po itong ginagamit to deliverance from enemies no, sa Old Testament, i-rescue sila from danger, at higit sa lahat, magkaroon po sila ng establish ng kapayapaan sa kanila pong mga buhay. No? In Old Testament, salvation meaning Yeshua. In the New Testament, no, sa Bagong Tipan, this promise po, ito pong pangakong ito ay natupad kay Jesus na ang mismong pangalan po ni Jesus is Yeshua. No, meaning the Lord saves. Ang Panginoon ay nagliligtas. So, kahit ang kaligtasan po ay hindi maaring ikulong lamang sa buhay pagkatapos po ng kamatayan. No? Ito po ay sumasaklaw po sa bawat tinatawag nating dimensyon po ng ating buhay dito at ngayon. No? Even now, no? Tayo po ay meron pong ma-enjoy po natin yung salvation. Yung salvation, hindi natin lang ito ma-enjoy ng after ng buhay po natin dito. Even now, no? Maging ngayon, maging tayo ngayon, sa panahon po natin ngayon, na habang nabubuhay ka dito sa mundong ito. Pag sinabi pong save, napakalawak po ng ibig sabihin niya na kailangan natin maunawaan. Nandiyan ang provision ng Lord, nandiyan ang pag-rescue ng Lord, nandiyan ang protection ng Lord, nandiyan ang pagpapagaling ng Panginoon. So salvation po ay may pananaw po no, na kung saan ang kaligtasan po ay may tatlong panahon. Una, yung past po natin, yun yung past, yun po yung na-justified. Justification. So we had been saved from sin's penalty. Ito po ay completed work through the cross. Tayo po ay niligtas mula sa parusa ng kasalanan. That's our past. We are already justified. Sa present naman po natin, meron pong tinatawag na sanctification. No? We are being saved from sin's power. So ito po ay ito yung bagay na patuloy po na tayo po ay nililigtas mula sa kasalanan, no? Sanctification. Kaya nga may tinatawag po tayo na parang araw-araw binabago, no? Na binabago ng Panginoon. Which is yun yung ating mind na part ng soul. No? Yung justification po, which is yung ating pong spirit, no? Yun po ay pinatawad na. And yung soul po natin, ito yung sinasanctified, no? Kasi yung parte po ng isip, ng decision, ng emotion, is yung kaluluwa po natin. Kaya doon po nagaganap po yung tinatawag na sanctification, no? Yung binabago tayo araw-araw at tinutulungan po tayo, no? Ito po ay nagpapatuloy na gawain po ng Espiritu sa buhay po natin. Of course, yung last po yung tinatawag pong glorification, no? Pag sinabi pong glorification, doon po darating yung panahon na kung saan ay magkakaroon po ng resurrection and renewal of all creation. So yung glorification, wala pa. No? Kasi darating po yan at pagkakaroon po tayo ng bagong katawan. So yun po yung glorified body. So, pagka nangyari po yun, yun po yung glorification. But yung past, present, and future, past po, we are already justified, tinatawad ka na, you are saved. Yung present po natin, po, bahagi po niyan ay yung binabago tayo araw-araw, yung mind, decision, emotion. So yan po yung inaayos po araw-araw. But in our future po, no, darating po yung time ay kakaroon po tayo ng panibagong katawan. Yan po yung tatlong bahagi ng kaligtasan din po. No? Kaya ang kaligtasan po ay hindi lang ito po escape plan, no po. But it is a restoration plan, no? Na kung saan ibinalik niya tayo sa kanyang disenyo at ginawa niya tayong buo kay Kristo. No, ang maligtas po ay, ang ibig sabihin po niyan, to be saved is to be united with Christ. To share in His life. No, yun po yung meaning, isa sa mga kahulugan din po noon. Pag sinabi pong naligtas ka, to be saved, is to be united with Christ. No, hindi ka naligtas lang sa kapahamakan, nagkaroon tayo ng pagiging nakikipag-isa tayo kay Kristo.
At hindi na tayo nakapag-isa to share in His life. Nagkaroon po tayo ng nakibahagi po tayo sa kanya pong buhay. And to be restored to God's original intent. Maibalik po tayo sa original na layunin po ng Diyos na nasira po doon sa Garden of Eden. Ibinalik po ito. Ang sangkatauhan po ay mabuhay sa walang hanggang paikisama sa kanya na nagkaroon po no ng ang mga tao po ay nagkaroon na po ng unbroken fellowship na dati po ay nasira, ngayon po ay naayos. So walking in His love and manifesting His glory. Kaya hindi po ito tungkol lang pa sa tayo po ay hindi na mapapahamak, na ma-enjoy po natin yung pagiging isa natin kay Kristo. Parte po yun ng salvation po natin. Ma-enjoy po natin yung kagalingan. Parte po yun ng salvation na tinatawag. Ma-enjoy po natin yung provision ng Lord. Part po yun ng salvation na tinatawag natin. You save, no? Yung protection, yung pag-rescue ng Panginoon. So bahagi po lahat ng yan. So hindi lang po nakafocus no, tungkol sa future. Even now, kaya kapag kailangan mo ng kagalingan, naroon na po ang kagalingan. Kasi save ka eh. Bahagi yon. Kung nangangailangan ka ng provision, may provision na ang Lord. Kasi save ka. No, kapag nangangailangan ka ng protection, may protection ng Lord. So, kailangan po natin maunawaan po yung mga bagay po na yan. Okay nyo imagine po na, example po, meron pong isang bahay na nasusunog. At ang ginawa po ng bumbero, inilabas po ng bumbero yung isang tao, iniligtas niya sa sunog na bahay. And after po nun, iniwan niya lang sa gilid ng kalsada. No? Parang gano'n, na siya nga ay buhay nga, pero andun yung sugat, yung takot, at wala siyang, parang may trauma siya sa kanyang naranasan at sa kanyang mga sugat, may mga paso siya. So, ang tunay pong kaligtasan ay hindi po natatapos sa sinagip ka lang, no? Tapos iniwan ka. Hindi gano'n. Ang kaligtasan po kasama rito po yung pagpapagaling. Kaya nga, yung kahit na anong bigat ng ginawa sa'yo, natututo ka ngayon nahihil po yun, natututo ka magpatawad kasi hindi ka lang sinalba ng Panginoon, hindi ka lang inalis ng Diyos, hindi ka lang iniligtas ng Diyos. Ano pong nangyayari? Pinagagaling po niya tayo sa mga sugat po natin, no? Binabalik niya tayo doon sa original po nating disenyo. At binibigyan po tayo ng mga bagong pag-asa na kung saan even yung future po natin. So kanya po yung ginagawa ng Diyos. Hindi lang niya tayo iniligtas mula sa apoy sa judgment po. Kundi pinagaling niya tayo at ibinalik tayo sa kanyang pamilya at binigyan po tayo ng tinatawag po nating eternal inheritance. So hindi ka lang iniligtas ng Diyos sa kapahamakan, kasama ka ng Diyos sa journey mo, sa journey natin, sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, sumasampalataya sa Panginoon. Kaya ang kaligtasan po ay nangangahulugang si Kristo ay nagpapanumbalik sa bawat bahagi natin. Lahat ng winasak po, nasira doon sa Garden of Eden, ni-restore po ito doon po sa cross. At ang sinuman pong sumampalataya ay nagkaroon pong kaligtasan at bahagi po doon, ni-restore lahat ng nasira po sa buhay po ng tao. Ibinalik po tayo saan? Sa pagiging anak at pamilya po ng Diyos. Ibinalik po tayo saan? Ibinalik yung authority po sa tao. Ibinalik po yung kabuuan po ng tao. Kasi nung kinreate po ang tao, siya po buo at kumpleto. Pero nasira nga po yun dahil po sa kasalanan. Kaya dumating po ang kamatayan. Pero salamat po sa Panginoon, no? Ni-restore tayo yung relationship na nasira sa Garden of Eden. Na-restore po ito. Kaya nga tayo po ay meron ng karapatang tawaging Ama ang Diyos. Tayo po ay itinuring, binigyang karapatang maging anak po ng Panginoon. So yun po, no? Lumakad po tayo araw-araw dahil kasama natin ang kaligtasan. Patuloy na nagpapaalala po sa atin na magtiwala sa kanyang kapangyarihan ng espiritu, no? Kaya sa may mga bagay tayong hinaharap, no, sa buhay po natin na parang may mga tuksong dumarating, bakit mo nalalampasan yun? Kasi bahagi ng kaligtasan mo yung pagpipreserve sa atin ng Panginoon, na tayo pipreserve na ng Lord. So hindi natin kailangang
mabuhay doon sa paulit-ulit na para lagi tayong talo, no? Hindi na ho tayo talunan. Opo, ito po ay bahagi po doon. Hindi lang yung nakaraan mo ang binayaran po ng Panginoon. Even yung present reality po natin kasama po doon. Kaya yung mga bagay na dinadaanan po natin, no, sakit man, anumang problema, mga sirang relasyon man po 'yan, mga sama ng loob, lahat po 'yan ay nakasamang bahagi po na inaayos po ng Panginoon sa ating pong buhay. Kaya tandaan po natin ang kaligtasan po ay naka-point po ito dun sa ay salvation points us to a future hope na kung saan mamuhay tayo na meron pong pananaw doon sa tinatawag na eternity in view. Hindi takot ng judgment. No? Iniisip kasi minsan ng iba na baka pagdating ng panahon, wala sa akin yung kaligtasan. So, pagka ganun po, hindi clear ang yung kaligtasan sa iyo. Na kapag ang isang tao po may pananampalataya na kay Kristo, may seed na po ng Holy Spirit po yan. At yun yung bagay po na kung saan bahagi, lahat ng bagay na pagkatao po natin ay binayaran na po ng Panginoon lahat ng mga kasalanan po. So hindi ito escape plan na po, hindi ito tungkol sa okay, hindi na ako mapapahamak sa impyerno. No, hindi lang po ito tungkol doon. At higit sa lahat yung salvation is a person. Hindi lang po ito isang lugar, no? Hindi lang ito yung pagpunta doon sa heaven kapag tayo po ay namatay. But sa New Testament po ay doon po sa bagong tipan po na ang kaligtasan po, hindi ito una sa lahat na isang destinasyon. Ito po ay isang relasyon. No, ine-emphasize po doon that salvation is not first a destination, it is a relationship. So yun po yung salvation. Pag sinabi pong salvation is a person. Sino yung person na yon? Si Jesus, no? Yun yung bagay po na yon. Hindi lang ito tungkol sa destination po natin. Kaya nga sabi ganoon, 'di ba, sa John 3:16, no? Hindi po sinabi nga na binanggit kan natin kanina that whoever believes will get a ticket to heaven. Instead, ano po sabi? Whoever believes in him will not perish but have an eternal life. So yung focus po natin hindi sa location, no po, but doon sa person. Yung tungkol po doon sa persona, no? Yun po yung focus po ng kaligtasan. So si Kristo mismo, no, Jesus himself, mismo siya po binigyan niya po ng kahulugan yung buhay na walang hanggan sa John 17:3. Ang sabi pong ganoon, this is eternal life. John 17:3. This is eternal life. Ito ang buhay na walang hanggan. O, sabi pong ganoon, no? That they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ito ang buhay na walang hanggan. Yung makilala kanila, ang isang tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong sinugo. So, salvation po, hindi lang ito nakadefine sa place, no? Hindi lang nakadefine sa destination, kundi sabi ko makilala. So, ito po yung dinidefine ni Jesus himself doon sa relationship, no? Na kung saan yun yung eternal life, yung that they know you, the only true God. So, ibig sabihin po, paano ba natin makikilala, example, sa buhay po natin, ang isang tao, paano ba natin makikilala po ang isang tao? Siyempre, una, kailangan para makilala natin siya ng lubos, magkaroon tayo ng relasyon sa kanya, no? Kaya nga kapag nagkaroon tayo ng relasyon doon sa isang tao, mas doon natin nakikilala ang tao. So ibig sabihin po ganun din po, no? Kung para makilala po natin ng gusto ang ating Diyos, kailangan natin ng relationship sa Diyos. At yun po yung definition po na binigay po ni Jesus na eternal life. Yung makilala ang ating pong Diyos at sabi pong ganon, makilala kanila isang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Ibig sabihin po, ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang sa katapusan po ng oras natin. O, hindi lang ito yung okay, tapos na ang buhay ko. Kundi ito po yung quality po ng buhay na kung saan matatagpuan po natin sa pagkipag-ugnayan natin sa walang hanggan Diyos. No, hindi ito yung
Yung salvation, hindi ito yung tungkol sa pagtapos ng buhay, kundi yung quality ng buhay natin kahit ngayon nabubuhay ka. Dahil bakit? Yung relationship natin sa Panginoon. So yun po yung tinatawag pong eternal life, no? Kaya si Pablo po ay binanggit niya doon sa Romans chapter 5 verse 10, for if while we were enemies, we are reconciled to God by the death of His Son. Sapagkat kung tayo noong mga kaaway pa ay napagkasundo tayo ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng Kanya. So lalong higit ngayon po na tayo po ay napagkasundo na tayo. No? Now that we are reconciled, maliligtas tayo sa pamagitan ng Kanyang buhay. Kung noon nga tayo daw po ng mga kaaway pa ng Diyos, ng Ama, nang dahil kay Kristo, na-reconciled tayo. How much more pa ngayong reconciled na tayo? So yun po yung bagay na binabanggit po ni Paul, no, about po doon sa hindi ito destination lang, kundi ito yung relationship, no, sa person ni Jesus. Pansinin po natin ang kaligtasan po. Hindi lang ito tungkol sa krus na nagligtas po sa atin mula sa judgment, no, yung kanyang kamatayan, kundi saan, pati sa kasalukuyan, no, dito sa reality natin po ngayon, kasalukuyang realidad po natin, tayo po ay nakikibahagi sa kanya pong buhay na muling nabuhay kay Kristo. So yung kaligtasan po ay ulitin natin, hindi lang ito tungkol sa destination, but tungkol po sa relationship. No? Salvation is a person sa buhay po ng Panginoong Kristo. Ito po ay papunta sa isang persona na pakikipag-isa natin kay Kristo. Kasi yun po yung sinabi sa 73 ni John. So, yun po, no, imagine po natin na merong isang bata na nawala sa isang, let's say, mall, no, isang magandang lugar. No, at yung bata pong yun nawala sa gitna ng magandang lugar, no, let's say, mall. At para mapatahan po siya, maaaring bigyan po siya ng mga tao sa paligid na nakita sa kanya, no, para mapatahan siya, bigyan siya ng mga bagay na pagkain, bigyan siya ng mga bagay na kailangan niya, o direction pa uwi. No, ngunit, yung bata po na yun ay mananatili pa rin siyang balisa. No? Kahit na maganda yung paligid, maganda yung lugar, mananatili po siyang balisa. Bakit? Mananatili siyang balisa hanggat hindi niya muling nakapiling makasama po yung mga magulang niya. Kaya ang bata po ay hindi po naghahangad ng isang lugar. Ang hinahangad niya po ay yung persona, yung person, yung mga magulang po niya. So same thing po, no? Ganyan din ang buhay po natin. Pag sinabi pong kaligtasan, hindi lang ito tungkol sa ganda ng lugar na pupuntahan natin. Although maganda ang lugar natin patutunguhan. Pero kung wala yung presence ni Jesus, kahit anong ganda po ng lugar, ay parang nawawalan po ng halaga. So ang salvation po is not about destination, hindi lang tungkol sa lugar, kundi sa person po Jesus. Kaya kung nasa si Jesus, kahit na anong, even yung pangit ng lugar, gumaganda. Kasi bakit? Yung relationship natin naka-base po doon mismo kay Kristo at hindi sa paligid po natin. So kaya yon, wag po nating isipin na yung pagiging Kristiyano po ay parang naghihintay lamang tayo sa langit. Madalas po kasi gano'n, napapako na lang tayo sa mga mananampalataya, napapako na lang sa gano'n, na parang naantay na lang na makarating sa langit, excited na makapiling ang Panginoon, which is, kaya pwede naman natin po ma-experience po yung presence ng Lord kahit buhay pa tayo. No, na naririto, i-enjoy po natin na habang naririto po tayo. Simulan po natin mamuhay doon sa relasyon natin kay Jesus ngayon pa lang. No, every time na tayo pinananalangin, na tayo po nagsasalita, nag-worship, na tayo po araw-araw po, no, na kung saan yung ating pong pag-dependence doon sa ating pong Panginoon. So, yun yung bagay po na mamuhay po tayo na meron pong pakikipag-isa, hindi yung para tayong nagkakaroon ng distance. Kung ang kaligtasan po ay pakikipag-isa kay Kristo, ang buhay po ng Kristiyano ay hindi tungkol po saan. Hindi ito tungkol sa sarili mong bagay na kaya mong gawin upang marating ang Panginoon. Kundi saan? Pamumuhay po mula sa katotohanan siya yung nananahan sa atin, sabi sa Galatians 2:20. Yun po yung bagay na binabanggit. Kaya tayo po, mabuhay po tayo. Live from union, huwag dun sa distance. No po? So, yun po yung bahagi po ng tinatawag pong
salvation. Hindi lang ito destination, but patungkol po ito hindi lang sa place, patungkol po ito sa person, sa relationship. No, kung gusto natin makasama ang presensya ng Lord doon sa langit, enjoy na natin yung presensya ng Diyos dito parang sa lupa, kapatid. No? Bakit? Yung presence ni Jesus doon sa heaven at yung presence sa ngayon, parehas pong presensya ng Diyos yun, hindi yung nagbabago po yun. Kaya minsan nakapokus kasi tayo na parang pagod na yung buhay natin, gusto ko na sa piling ng Panginoon. Mga kapatid, kahit pagod ang buhay mo dito, pwede ka tayong makaranas sa piling po ng Panginoon. Bahagi po yun ng salvation. Kung may problema ka, may provision ng Lord. Kung may sakit ka, merong kagalingan ng Panginoon. May pag-aalala ka, may pangako po ang Panginoon. So salvation po is not just a place, but it's a person po. So salvation, ang kaligtasan po is complete, hindi ito partial. Ephesians 2:8-9, sinabi ganoon, for by grace you have been saved through faith. Saved, no? Saved na. No, and this is not your own doing. Binanggit po doon, you have been saved. Nang ibig sabihin daw po noon ay nangangahulugan po ng fully completed. No? Ito po ay tumutukoy sa isang lubos na natapos na. No? Yun yung bagay po na binabanggit po doon sa phrase na you have been saved sa original pong meaning niya. Na ibig sabihin daw po, ito po ay lubos na natapos na, completed na, fully completed. So meaning your salvation po is hindi, yung kaligtasan po natin is kompleto na, hindi ito incomplete, no? Hindi ito process, no, waiting, na hindi ito proseso na kung saan kailangan natin mag-perform para tayo ang magtapos, no? Na tayo ang magtatapos, but it is already accomplished, secured, and effective po from the moment na tayo po ay sumampalataya po sa Panginoon. Po, hindi ito partial, ito po ay kompleto. Marami pong Kristiyano po na nag-iisip na ang kaligtasan po ay dumarating na para bang yung kaligtasan is partially lang. No, pinatawad ka pagkatapos bahagyang nalilinis at sa huli ay umaasang sapat yung iyong nagawa para makapasok ka doon sa pangako ng Panginoon. So hindi ganoon po ang salvation, no po. Wala ho tayong kayang idagdag doon sa verse po, main verse na binasa po natin. Kasi kung meron tayong pagdating natin sa langit, meron tayong ipagyayabang kay Jesus. Sabihin natin, kaya naman po ako nandito, hindi lang dahil namatay ka sa akin, nagginawa ko rin yung karapat-dapat, no? Ginawa ko maging mabuting tao. Kaya hindi ho tungkol doon. But again, resulta yon, no, ng kaligtasan po natin. Yung naging mabuti ka, yung naging maayos ang buhay mo, naitama mo yung mga mali mo, that's the result. So kung saan, yun yung bagay na resulta ng kaligtasan po natin. But hindi ito nakakadagdag na para tayo po ay makapasok sa pangako ng Panginoon. Kaya yun po yung bagay, no, na natin pinag-isapan. Hindi ito tungkol doon sa sa record mo sa church, sa record mo sa pag-share, no, sa record na record mo na marami kang na-disciple, which is yun po ay tama natin ginagawa, nag-share tayo. Pero lagi natin babalikan na ito ay resulta. No? Resulta ito ng kaligtasan natin. Hindi ito magiging daan para madagdag ito doon sa ginawa ni Jesus para tayo po ay maging qualified. Kinwalify na tayo ng Panginoon at itong mga bagay na ginagawa natin is result na lang ng bagay na ibinigay po sa Diyos. Kasi nga ito po ay gift na binigay po ng Panginoon. So, yun yung bagay po na yun. Hebrews 7:25, sabi nga, He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Kaya sabi ganoon, kaya rin, kaya rin niyang ganap na iligtas ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. So yung bagay po na yun, yung uttermost, meaning po complete, no? Entire, perfectly, forever. Hindi po ito partial salvation, no? Hindi ito trial. Sige, testingin natin.
Tumanggap ka sa akin ngayon, pero try natin kung hanggang saan ka. Hindi ho gano'n. No po, kumpleto po 'yon. Salita pong 'yon, ganap, no po, mula po sa Greek word na panteles, uttermost. Kaya bakit po ito secure, no? Bakit? Kasi si Jesus po yung ating yung high priest po natin. Siya yung tagapamagitan. Kung sa Old Testament po merong tagapamagitan para sa kapatawaran po ng tao, no, ng mga Israel. Sa Old Testament meron po tinatawag pong high priest, siya yung tagapamagitan dahil siya po yung nagdadala po ng sacrifice. Pero ang ating pong great high priest, walang iba ho si Jesus, no, na kung saan lives forever and intercede for us. No, hindi ito yung priest na nag-expire, kundi siya mismo yung ating kaligtasan, no? Siya mismo, si Jesus mismo yung ating pong kaligtasan. Kaya kung ang kaligtasan po ay maaaring maalis, mawala dahil sa iyong kahinaan, hindi na ito tatawaging biyaya ng Panginoon, no? Hindi na natin pwedeng tatawagin po 'yun na by His grace. The security of salvation rests na hindi ito nakarest doon sa kapit natin sa God po, no? Kundi ang Diyos po ang nakakapit na matatag po sa atin. So yun po yung katotohanan pagdating po sa buhay po natin bilang mga tumanggap sa Panginoon. Kaya ngayon po, no, ano dapat natin gawin? No, mamuhay po tayo, tigilan po natin, no, stop natin yung living in fear na kung saan sa konting mali natin baka hindi na ako tanggapin ng Lord pagdating doon, no? Hindi po 'yun, it is complete, no, yung bagay po na 'yun. Kaya yung pagtitiwala sa natapos na gawa ni Kristo po, ito po yung nagpapalaya sa atin mula sa walang hanggang katiyakan. Meaning po, ikaw ay mamumuhay po ng may kagalakan at of course, wala pong pag-aalinlangan, no? Yun po yung bagay na 'yun. So, rest in assurance. Huwag tayo doon sa takot, pag-aalala, no? Kaya mamuhay po tayo na meron pong pasasalamat, hindi takot. Kapag alam mong ganap na ang iyong kaligtasan, ang pagsunod ay nagiging tugon sa pasasalamat. Every response natin na ginagawa natin sa kingdom ng Panginoon, sa ubasan ng Panginoon, this is it is a response, no po. Response po natin, response of gratitude. Hindi po ito attempt to secure yung God's approval. It is our response, no? Yung ating pong pagsunod nagiging response of gratitude, pasasalamat, naglilingkod ka, tumutugon ka, magawa ka sa Panginoon, lahat ng ginagawa mo po ay pasasalamat sa Diyos dahil iniligtas tayo ng Diyos. Hindi ito paraan na parang attempt natin para i-secure yung God's approval. Po, naglilingkod ka dahil tinanggap ka na ng Panginoon, hindi upang maghangad po ng pagtanggap ng Diyos sa buhay po natin. So, kaya tayo po, no, kaya mapapalitan yung position po natin pagdating sa pagse-serve natin sa Lord. No, lahat ng bagay na ginagawa, no, even ito ginagawa po natin, no, na pag-aaral, hindi ito bagay na parang makakadagdag po doon sa puntos natin po. Kaya tayo nag-aaral because nagpapasalamat tayo eh. Ito po yung response natin na may pasasalamat. Gusto natin mas lalong maunawaan ng Panginoon, na mas makilala ang Panginoon kasi nga relationship yung salvation, hindi ito destination. Hindi lang ito destination, is relationship. So yun yung bagay po na yun na even here on earth, pwede natin maranasan po, maisa pamuhay po yung ating pong kaligtasan. No, hindi lang ito tungkol sa pag namatay ka, doon ka maliligtas. Kasi pagka ganun po, ang naging savior natin is yung death, no? Parang ma-receive mo yung kaligtasan, kailangan matapos ang buhay mo dito, magkaroon ka ng kamatayan. Which is part po yun. Pero sinasabi nga po natin, no, ng salita ng Diyos, na hindi lang tungkol doon sa future. Maging yung ngayon, ma-enjoy po natin yung kaligtasan. Yung relationship natin, yung kagalingan ng Panginoon, yung provision ng Lord, yung protection ng Diyos, yung pag-secure ng Panginoon, higit sa lahat, yung buhay natin, yung life na merong Diyos, may Kristo sa ating pong buhay. Kaya ang kaligtasan po, hindi po ito parang religious label lang, no po, na kung saan ito po ay
Ito po ay tinitignan ngayon ng kaligtasan. This is the miracle of being rescued, reconciled, no, renewed. At tayo po ay naging isa, no, kaisa ni Kristo. And it is complete, eternal, and secure. Lahat po ito ay ganap, walang hanggan, tiyak na dahil nakasalalay ito sa kanyang natapos pong gawa. At hindi po ito madaling parang masira, no? Hindi hindi ito parang madaling madurog no, it's not your, hindi kasi ito tungkol sa bagay na ginagawa po natin, ito sa finished work ng Panginoon. Kaya ang maligtas po ay hindi lamang pag-iwas sa impyerno, hindi lang natatapos doon na tayo po ay ligtas, hindi na ako mapupunta sa impyerno. Maliit na portion lang po yun, no? Maliit pong portion lang yon. Pero yung bagay na kung saan nagagamit ka ng Lord dito, na kung saan na-enjoy mo yung salvation, so hindi lang tungkol po doon sa pagligtas natin sa impyerno, ito po ay gawaing buo na makibahagi po tayo, makishare, makibahagi tayo mismo sa buo, nakibahagi tayo mismo sa buhay po ng Diyos, na mamuhay po magpakailanman, no? At mamuhay magpakailanman sa pakikipag-ugnayan po sa ating Panginoon. So, tayo po ay connected na sa Panginoon. So, stop seeing salvation na temporary lang, no? Hindi po tayo yung isang makasalanang kumapit at umasang makarating hanggang dulo, no? Ang Diyos mismo po ang gumawa at tayo po ay sumampalataya at ang Diyos po ang siyang nagbigay po sa atin. It is a gift from God. You are already seated with Christ in heavenly places, sabi sa Ephesians 2:6. No, sino mang sumampalataya, no, ay kasama daw pong pinaupo. Pinaupo, ibig sabihin, sinecure na yung seat natin dun sa heaven. No? Sinecure na po ni Jesus na meron kang place doon sa lugar po na yon in heaven. So hindi pwedeng sinecure ng Lord tapos aalisin niya rin. No? Hindi. Pag sinecure po ng Panginoon, hindi dahil kasi sa bagay na ginawa natin, siya ang gumawa para sa atin at pinaniwalaan po natin yung kanyang ginawa, sinampalatayanan po natin. Kaya tayo po ay pinaupong kasama ni Kristo doon po sa langit, sa trono po na we are already seated with Christ in heavenly places. Sabi po sa salvation, sa Ephesians 2:6. So that is salvation, no? This is the deepest revelation ng salvation, no? It's not about destination, hindi ito escape plan, no? At hindi rin ito partially. Ito po ay sa person ni Jesus, and even in salvation, it is complete. Wala na ho tayong pwede pang idagdag dun sa kaligtasan natin, enjoy na lang natin at makita po yung resulta po ng kaligtasan natin dito sa mundo po. Nang sa gayon po, maraming mga tao na pwede pong mapagpala sa ating pong buhay. Marami pong mga kamag-anak po natin na kung saan mabuksan ang kanilang pananaw pagdating sa Panginoon dahil sa buhay po natin. At kasama po ng kaligtasan, ulitin po natin, word sozo, po, hindi lang siya maligtas sa kapahamakan, kundi magkaroon po tayo ng kagalingan, provision, protection, security, at higit sa lahat yung buhay sa Panginoon. So yun po yung bagay na pinag-uusapan po natin about salvation, the complete revelation of salvation. So nawa po ngayong gabi po ay hindi lang tayo nadagdagan ng information, but we need to walk on it. No? Lakaran po natin na tayo po yung kaligtasan ay hindi lang doon sa isang lugar na hinahantay po natin. Maging ngayon, kung nasaan ka mismo ngayon, bahagi po ng kaligtasan po yun. No? Pwede natin ma-enjoy yung kaligtasan po na yun na ipinagkaloob po sa atin. So, purihin po ang Panginoon at salamat po sa kanya pong salita at tayo po ay mag-close po sa prayer sa message po na to. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat doon po sa di masukat po ninyong kaloob na kaligtasan. Salamat po na ito po ay hindi nakasalalay po sa aming mga flaws namin, Lord God, sa mga kasablayan namin. But salamat, ito po ay dahil po doon sa natapos na gawa ng iyong anak na si Jesus Cristo. Salamat po sa bagong puso, bagong buhay, bagong pag-asa na tinagkaloob sa amin. Kaya Panginoon, turuan mo kami lumakad araw-araw po
mayroon pong kapanatagan. Hindi sa takot kami po'y mahuhulog, kundi sa katiyakan na kami hawak mo magpakailanman. Nawa ang aming pong buhay po ay maging patotoo ng iyong biyaya. Isang buhay po na puno ng pasasalamat, paglilingkod at pag-ibig sa kapwa. Lord, hayaan mo, O Diyos, sa amin pong sa gabi pong ito, sa oras pong ito, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, dala namin ang kapayapaan at bunga po ng kaligtasan. At yung apoy po ng Espiritu na siyang gumagabay sa amin. Marami pong salamat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ang po ay nagpupuri. In the name of Jesus. Amen.